Ang kwento ni Tomby. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating tagapakinig. Karanasan ito ni Ayan. Walang eksaktong taon. Probinsya ng Cebu. Nang mga sandaling yun, hindi maunawaan ni Ayan kung bakit palaging sinasabi ng lola nakakaiba siya sa lahat. Palagi nitong sinasabi na meron siyang kakayahan na hindi kayang taglayin ng sino man sa kanyang edad. Paslit pa lamang ito na ang nadidinig. At ngayong namulat sa realidad, ito pa rin ang palaging sinasabi. Minsan pa'y iniisip na baliw na ang matanda. Kaya kung ano-ano na lamang ang lumalabas sa bibig. Nakatayo ang tahanan sa gitna ng malawak na talahiban. Kakahuyan naman sa unahan. Paminsan-minsan lamang may napapadaan. Walang kapitbahay na malapit dahil ang buong lote ay pagmamay-ari ng yumaong lolo na lumad sa lugar. Ang sabi ni Lola Mena, kinatatakutan ang lolo nito dahil sa taglay nitong kakayahan. Walang malinaw na paliwanag kung paano naging malakas. Ang sabi hindi basta-bastang tao. Sa tuwing magtatanong naman, ang palaging isasagot ay malalaman niya balang araw. Sa paglipas ng panahon, nagkaedad na itong si Ayan. Sa puntong ito nang hina ang lola dulot ng katandaan. Kaya naglakas loob na magpunta ng bayan para makapagtrabaho. Namasukan ito bilang kargador sa merkado. Dito nakasalamuha ang iba't ibang klase ng tao. Dahil sa pisikal niyang maliit at pandak, idagdag pa ang kulay ng balat na maitim at kulot na buhok. Naging suki ito sa pangungutya. Walang araw na hindi pinagkakaisahan. Gayunpaman, minabuting huwag lumaban dahil kilala niya ang sarili. Sa oras na piliing magalit, walang sino man ang uubra. Nagpakumbaba ito at hindi na pinansin ng panlalait. Subalit humantong sa punto na sinagad ng mga ito ang pasensya ni Ayan, lalo na ng tawaging agta. Direktang tumutukoy sa kapre na nakatira sa malalaking puno. Wala itong ideya kung bakit yon ang ginagamit sa pangungutya sa kanya. Gayong higante ang nilalang. Uy, Agta, ang liit-liit mong tao. Ang lakas mong magbuhat ah. 2 sako na tig 50 kilos ba yung pasan-pasan mo? Nag-aangas ka siguro ano? Wika ni Paeng. Buhat-buhat sa magkabila ang balikat ang sako ng bigas. Napabuntong hininga si Ayan upang pigilan ang inis. Uy, Paeng, pwede ba? Tumabi ka muna. May pasan pa akong bigas at nagmamadali yung pumakyaw nito. Padaanin mo ko bago ko pagalitan ng amo natin. Tugon ni Ayan. Aba, sumasagot na siya oh. Kailan ka ba natutong sumagot, ha? Ang liit-liit mong tao. Ang sarap mong tirisin. Muling wika ni Paeng. Hinahampas-hampas nito ang ulo ni Ayan hanggang sa bumagsak ang buhat ng mga sako. Nang magtawanan ang iba pang kasamahan na nakasaksi, umalingaw-ngaw ang mga boses nito sa pandinig ng binata. Pinakalma muna ang sarili, ngunit ng sandaling hindi na kayang magpigil, pinakita ni Ayan kung sino siya. Ang maliit na kamao, dumapos sa mukha ni Paeng. Isang suntok lamang sapat na para tumilapon ng ilang metro. Nalaglag ang panga ng mga kasamahan. Hindi inaasahan na ganun siya kalakas.
Dali-dali silang lumayo nang humakbang ang binata. Pasensya ka na ha, pero hindi ko na masikmura yung pagtatarantado mo sa akin. Oo, maliit akong tao, pero walang binatbat yung laki ng katawan mo sa taong tulad ko. Isang salita pa mula sa'yo, hindi lang pagdurugo ng ilong o pagkabasag ng babae matatanggap mo sa susunod. Nagkakaliwanagan pa tayo, Paeng. Wika ni Ayan. Walang pagdadalawang isip na napatango si Paeng. Gumapang ito palayo sa takot. Dali-daling binuhat ni Ayan ang sako ng bigas at dinala sa pinaglalagyan. Pagkabalik sa tindahan ay kinausap ito ng amo. Sa puntong yun, siya pa ang tinanggal sa trabaho. Hindi inaasahan ng binata na magkadugo pala ang may-ari at si Paeng. Naging malinaw sa kanya kung bakit ganun ito umasta. Dahil isang salita lang, mapapasunod na ang amo. Gayunpaman, tumawa lamang si Ayan dahil hindi kawalan sa kanya ang pagkawala ng trabaho. Pagsapit ng hapon, bago umuwi sa kanila, naglibot muna sa lugar. Naghahanap ng bakanteng pwesto na pwedeng pasukan. Doon siya sa malayo, yung hindi abot ng tingin ni Paeng. Sa kabutihang palad, isang bigasan ang tumanggap sa kanya. Pinagbuhat lamang ng isang sako upang mapatunayang kaya niya ang pagiging kargador. Natuwa ang bagong amo dahil sa liit ng pisikal na anyo, kayang pasanin ang sako-sako. Pagkabalik naman sa tahanan, naabutan si Lola Mena na nagbubungkal ng lupa. Ngunit nang sandaling napalingon sa kanya, dali-dali ring tinabunan. Hindi nakapagtanong dahil kagad iniba ang usapan. Kapag ganito ang kilos na matanda, hindi na siya nangungulit. Oh, iho, wala ka pa rin bang nararamdaman sa panahong ito? Yun bang hindi mo maintindihan kung ano ang nangyayari sa sarili mo? Tanong ni Lola Mena. Nagtatakang napatitig si Ayan sa matanda. Mababakas ang sabik sa mukha nito na malaman ang sagot. Bukod po sa galit ko doon sa mga katrabaho, wala naman po. Bakit niyo ho ba naitanong? Tugon ni Ayan na nakapagpabago ng ekspresyon ng matanda. Dapat sa mga oras na ito, nararamdaman mo na ang presensya ng iyong gabay. Ito ang sinasabi ng lolo mo bago sa'yo ipinasa ang mutya ng segbe. Ilang taon na ang nakalipas, dapat taglay mo na ang kapangyarihan nito. Muling wika ni Lola Mena. Kinapa ni Ayan ang bewang na may nakataling kapirasong buto. Ngayon lamang naalala ang bagay na yon. Sinasabing nagmula sa buto ng sigbin. Hindi siya naniwala noong una dahil para sa kanya, katulad lamang ito ng habak na taglay ng mga kabataan upang magsilbing proteksyon sa anumang banta ng mga elemento. Iniisip na sa halip ng tela na balot o bala ang anyo, idinaan sa isang buto. Subalit ngayon, nang linawin ni Lola Mena, hindi siya nakapagsalita. Ang sigbin sa Kabisayaan, sinasabing mas mabangis sa anumang aswang. Taglay nito ang anyo ng isang pusa, ngunit ang laki ay may hahalin tulad sa aso. Palihim ito kung kumilos, maliksi, at hindi mahuhuli kahit antingero o albularyo ang tutugis. At kung pagbabasehan ang lugar nila, hamak na marami ng insidente na may kinalaman sa nilalang na ito. Halos taon-taon, nakakarinig ng pambibiktima sa partikular na daanan. Malapit sa kawayanan,
na nasa tabi ng kalsada. Kakahuyan ng bahaging yun. Walang bahay sa malapit at nakakakilabot ang presensya. Kapag sasapit ang takip siling o hindi kaya dapit hapon, wala nang naglalakas loob na dumaan o gumuwi sa bahaging yun. Lola, pwede po bang tama na sa pananakot? Kinikilabutan ako sa mga sinasabi niyo eh. Anong mutya ng sigbin? Ang mutya o anting-anting, nagmumula lamang sa yaman ng kalikasan, katulad ng kidlat, kulog, suso, pagong, ngipin ng kalabaw, at kung ano-ano pa. Hindi dyan sa sinasabi mong aswang. Mutya nga, hindi ba? Mutya na kukontra sa isang aswang. Tapos sasabihin yung mula sa nilalang. Naku Lola, parang hahaba ang usapan natin ngayon yan. Wika ni Ayan. Hindi mo pa rin ba naiintindihan ang tangan mo, Ayan? Hindi bali na. Hindi naman kailangang ipaliwanag sa'yo. Dahil takdang araw ang mismong magpapamulat sa'yo. O siya, tapos na ang usapang ito. Magpahinga ka na. Tugon ni Lola Mena. Sinunda ng tingin ng matanda. Bumalik ito sa talahiban at nagbungkal. Hindi na niya ito inistorbo dahil baka magalit at siya ang pagbalingan. Nagbubungkal pa rin kahit sumapit na ang takip silim. Hindi maunawaan ni Ayan ang kilos na ito. Nakailang tawag na siya para sa hapunan, ngunit nagbibingi-bingihan lamang si Lola Mena. Nang wala pa ring tugon, kaya nilapitan na niya ito at laking gulat sa pagbungad ng labi. Hindi na ito makilala dahil pira-piraso na ang buto. Punitang damit. Pasimple itong inaho na matanda sa hukay. Nagpigil ng hininga si Ayan nang umalingasaw ang amoy nitong lupa. Lalong kinilabutan nang may makitang bungo. Lola, bangkay po ng tao yan ah. Kanino naman po yan? Diyos ko po. Tanong ni Ayan. Ito ang labi ni Lolo Rico mo. Sa lupaing ito siya inilibing. Ako lang din ang nakakaalam dahil ako naman ang nagukay. Ito ang kapares ng hawak mong mutya. Wala itong bisa dahil namayapa na ang lolo mo. Yang sayo, malakas katulad nito. Kaya kailangan mong pukawin ang taglay niyan dahil dapat sa panahong ito gising na. Nalalapit na ang pananalasa ng animal, kaya dapat lang handa ka na. Wika ni Lola Mena. Tinitigan ni Ayan ang binigay nitong piraso ng buto na hinalungkat sa labi ng yumao. Kapareho ng tangan niya ngunit magaan ang nasa kanya. May kabigatan na ayon kay Lola Mena. Ganon din kabigat ang kakaharaping responsibilidad ng nagtatangan. Nasabi na ito dati pa, ngunit hindi sineryoso sa pag-aakalang katuwaan lamang iyon na matanda. Ngayon na napapadalas ang pagbanggit, unti-unti nang napukaw ang atensyon. Lola, totoo po ba talaga yung sinasabi ninyo? Prangka po, natatakot po ako na naguguluhan eh. Para saan po ba yung tinatangan kong buto? Kaya po ba iba yung sakin kumpara sa mga habak na meron yung ibang bata na kasabayan ko noon? Wala po ba talaga ito sa isang sigbin? Tanong ni Ayan. Inisahang irika lang ng nanay mo, pero ang hirap mong makaintindi. Ayan, mutya ng sigbin ang meron ka. Bagay na magagamit mo para protektahan ang iyong sarili at labanan ang mga paparating na panganib. Grabe ka naman Lola. Kung makamanga ka, kala mo naman napakadaming magaganap sa darating na mga araw. Lola naman, lalo niyo akong tinatakot eh. Aba,
Leche itong batang ito. Kanina pa ako nagpapaliwanag. Tapos hindi ka naniniwala. Pamuhong ito. Pumasok ka nga sa bahay. Mauna ka nang kumain dahil aayusin ko pa ang labi ng lolo mo. Muling wika ni Lola Mena. Tumulong na si Ayan. Kumuha ng lumang kaban. Doon isinilid matapos balutin ng tela ang mga buto. Sa paglipas ng oras, malalim na ang gabi ngunit nakadungaw pa rin sa bintana si Ayan. Lumalanghap ng sariwang hangin kasabay ng pagmamasid sa paligid. Mahaba ang tubo ng mga talahib. Aabot sa balikat ng tao. Habang tanaw, napansin ng binata ang kusang paggalaw ng iilang parte na parang inararo ng mabilisan ang mga talahib. Sinundan nito ng tingin hanggang sa malinaw na masipat ang nilalang. Sa unang tingin, isa itong aso. Ngunit katagalan ay nagiging pusa. Ang nakakakilabot ay nakaliyad. Mababa ang mga paa sa unahan kesa sa likuran. Nakatayo ang buntot pati na ang mga tenga. Nanlilisik ang mga mata. Dahan-dahang umatras ang binata kasabay ng pagsara ng bintana. Ang kaso, pagkalingon, nasa harapan na niya ang nilalang. Nanlumo si Ayan. Nanginginig na tumitig sa nilalang. Naibulong pa ang pangalan nito. Isang sigbin. Isang kurap ay nasa mismong harapan na. Ilang dangkal ang layo sa isa't isa. Inaamoy siya nito. Napapikit na lamang ng maramdaman ang kakilakilabot na balat. Matigas ang balahibo na parang alambre. May amoy na sobrang tindi na hindi na halos makahinga. Ilang sandali pa, naramdaman na lamang na merong naglabas-masok na buhok sa ilong at bibig. Isa-isang hinihila, ngunit lalong dumarami. Naging mas mabangis ang itsura ng sigbin. Ibinuka ang bibig na lumaki ng lumaki. Akma na sana itong lalamunin nang lumabas sa kabilang silid si Lola Mena. Tumatawa ito at sinasabayan ng palakpak. Ang hindi maintindihan ni Ayan, ang pasimpleng pagtapik ng matanda sa nilalang. Naging maamo din ito at pumwesto sa tabi. Sa wakas, ay nako sa wakas, nagawa mo ring gisingin ang gabay mo, apo. At dahil narito na siya, ang kulang na lamang ay ang bisa ng mutya. Saka lamang ito magiging aktibo kapag handa na ang katawan mo. Huwag kang mag-alala. Ang mutya ang magpapasya kung kailan ka handa. Malalaman mo ang hudyat kapag may naaamoy kang aswang. Siyempre hindi kabilang ang gabay mong sigbin. Wika ni Lola Mena. Teka Lola, ang halimaw na yan ang gabay ko. Lola, isa po itong kademonyohan. Paano ko nagkaroon ng aswang? Mataas yung paggalang at tiwala ko sa Diyos. Tapos meron akong sigbin. Ano po bang gusto niyong mangyari? Tanong ni Ayan. Ilang ulit pinoseso ng isip ang mga kaganapan. Subalit hindi pa rin nauunawaan ang punto. Isang kaltok ang ginawa ni Lola Mena sa kanya. Napalakas yata yung hugot ng kumadrona sa'yo noong iniluluwal ka, no? Ang hirap mong makaintindi. Ay nako, mabuti pa siguro. Hayaan mong ang sigbi na lamang ang magpaliwanag sa'yo. Wika ni Lola Mena. Walang nagawa si Ayan nang iwan siya ng matanda. Nagsara ito ng silid. Hinayaan siya kasama ang sigbin. Nakipagtitigan. Nagmamadali itong nag-iwas dahil kinikilabutan.
Sa kabutihang palad, nauunawaan ng nilalang ang nararamdaman niya. Kusa itong umalis. Pasimpleng naglakad papunta sa pinto at tumagos. At nang mawala na sa paningin, saka lamang nakahinga ng maluwag ang binata. Dahil dito, hindi na ito nakatulog at magdamag ng gising. Maagang pumasok sa bagong trabaho. Sinalubong kagad ng utos. Sako-sako ang bubuhatin papunta sa kabilang bodega. Sira ang sasakyan, kaya't mano-mano ang pagbubuhat. Naging madali kay Ayan ang gawain dahil ang natural na lakas ay tila nadagdagan. Hindi niya alam kung paano nangyari, ngunit kaya niyang buhatin ang 5 sako. Ilang metro pa ang lalakarin, hindi man lamang nakaramdam ng pagod. Halos siya na ang gumagawa ng lahat dahil ang mga kasama ay hinihingal matapos ang 1 sako. Pinuri siya ng lahat. Sa trabahong ito nakaramdam na tanggap siya ng bawat kasama. Ayan, ang angas mo naman. Mami, ang liit mo pero panghigante yung lakas mo. Paano mo nagagawa yun, ha? Yari yata sa bakal yung buto mo eh. Ay naku, parang tatanggalin na tayo, Obet. Wala na tayong silbi kasi kaya na ni Ayan buhatin ang lahat. Ang lakas mo, ha? Sana ganyan din ako. Ang lupit eh. Papuri ng mga kasamahang sina Obet at Noli. Umuri din ang iba pa, ngunit ang dalawang ito ang madalas nakausap. Ay, nagkataon lang siguro na noong namahagi ng lakas ang Diyos, dilat ako kaya saloko ang lahat. Pabirong wika ng binata. Nagtawanan na lamang sila. Ngunit napawi ang ngiti ni Ayan ng masipat-sipaing. Sumenyas ito at gusto siyang palapitin. Dinala sa hindi mataong lugar. Nang makita ang iilang sunod-sunuran nito, alam na niya ang patutunguhan niya. Sa bigasan ka pa talaga ni Mang Karding na masukan, ano? Nako, ang malas mo naman. Paano ba yan? Nakababatang kapatid yan ng lolo ko. Kapag sinabi kong tanggalin ka, wala ka na ulit trabaho. Gusto mo yun? Gusto mo talaga kasi nagpapakitang gilas ka eh. Wika ni Paeng. Napatiimbagang si Ayan nang dumapo ang kamao ni Paeng sa tiyan. Kaso nga lang, nagtataka dahil hindi siya nakaramdam ng sakit. Hinamon pa nito si Paeng na muli siyang suntukin. Sumuntok naman ito. Nagpasuntok pa siya ng ilang ulit. Hanggang sa naunang magdugo ang kamao nito kesa sa kanya. Sumugod naman ang mga tauhan. Hinayaan na umatake. Natawa na lamang dahil walang epekto ang ginagawa ng mga ito. At nang makatsyempo, siya naman ang gumante. Pinuruhan ang lahat upang magtanda. Walang ni isang nakatayo pagkatapos. Nagmamadali na rin sa pag-alis bago may makakita. 10 oras nang nakauwi si Ayang kinagabihan. Sa dami ng trabaho, bayad naman ang bawat oras kaya't hindi lugi. Kaso nga lang, nang makarating sa bahagi ng kawayanan, nagdalawang isip na tumuloy. Dito madalas na nababalita ang may umaatake na sigbin. Marami ang nakapagsabi. Kahit yung mga kasamahan sa trabaho, may pinapakita panggalos ang iba. Kamot ulong lumingas sa paligid ang binata. Madilim, puro puno at kawayan ang maaaninag. Hindi nagtagal, kinilabutan sa umaalingasaw na amoy. Idagdag pa ang malakas na presensya. Mula sa unahan, napansin ng binata ang pares na mga mata. Dahan-dahan itong lumapit sa kanyang gawi.
at hindi naglaon. Nasa harapan na ang sigbin. Hindi ito katulad ng nagpakilalang gabay. Sumagi sa isipan na baka ito ang aswang na umaatake sa lugar. Unti-unting umatras ngunit sumugod na ito. Laking gulat ng binata sa paglitaw ng gabay na sigbin. Ito ang nakipagbunusan nila lang. Matapos masunggaban, humandusay na lamang. Wakwak ang tiyan at halos mapugot ang ulo sa laki ng kagat sa leeg. Dito nasaksihan ang proseso ng kamatayan. Unti-unting tumigas ang katawan. Pagkatapos ay dahan-dahang naglaho. Nasanda na lang din ang tingin ng gabay na naunang umalis. Habang siya sa kabilang banda, nagmamadali na sa pag-uwi. Pagkarating sa tahanan, nakita si Lola Mena sa hindi kalayuan. May kinakausap ito sa gitna ng talahiban. Kaso nga lang, wala itong makita maliban dito. Kumbaga, sa paningin niya hangin lamang ang naroroon. Lumapit pa ito para makiusisa. Kaso biglang huminto ang usapan. Lumingo ng matanda sa kanya. Kinaladkad pabalik ng tahanan at pinagalitan. Ayan, sa lahat ng aswang na pwede mong patayin, bakit yung alaga pa ni Manang Lorena? Ngayon nagising na yung gabay mong sigbin. Susugod yung kapag nasa panganib ka. Pero hindi mo dapat pinapakialaman ang mula sa lahi ng sigbin. Lalo na yung mga alaga ni Manang Lorena. Wika ni Lola Mena. Nakuha kagad ni Ayan ang punto na matanda. Malamang ang tinutukoy nito ay ang sigbin sa kawayanan. Lola, umatake po yung sigbin. Dumipensa lang ako. Alangan naman na sabihan ko yung gabay na wag patayin. Huli na mapagtanto ko. Kung tutusin, parang kaya niya namang gumawa ng sariling desisyon. Kailangan mong kausapin ang gabay, apo. Sa oras ng panganib, dapat merong komunikasyon sa inyong dalawa. Pero sa ngayon, humanda ka dahil palapit na ang sakuna. Ilang ulit ko nang nadinig yung sakuna na yan, Lola. Ano po ba talaga yan? Bagyo? Lindol? Baha? Ano po ba talaga, Lola? Huwag ka ngang magpatawa, apo. Ang sinasabi kong sakuna ay ang paglusob ng mga aswang. Nakaugalian yan kapag may susunod sa mutya ng sigbin. Isa sa pinakadelikado ang nilalang na ito, kaya't sa unang yugto pa lamang ng magtatangan, susubukan na ang kakayahan. Dito malalaman kung karapat dapat ka nga ba. Pagpapaliwanag ni Lola Mena, napabuntong hininga si Ayan. Napailing dahil hindi inaasahan na ganito ang magiging takbo ng buhay. Gusto lang naman sanang makaraos sa araw-araw. Ngunit mabigat na responsibilidad ang biglang pinasan. Sa puntong ito naman, napansin ng binata ang biglaang paglakas ni Lola Mena. Noong makalipas na buwan, ni hindi ito halos makabangon. Ngunit ngayon ay daig pa ang kabataan sa pagkilos. Sa paglipas ng mga araw, nag-umpisa na ang pag-aligid. Iba-iba ang amoy, iba-iba ang bigat at banta ng presensya. Dito na rin napansin ng binata ang pagbabago ng sarili. Aktibo na ang mutyang tangan. Mabilis ang galaw. Mas nadagdagan pa ang lakas. At higit sa lahat, nalalaman kung may nilalang sa paligid. Kagaya ng mga oras na ito, mababang uri ng aswang ang nakaantabay. Hindi mawari ni Ayan kung bakit walang takot na lumabas para hanapin ito. Dahil dati, natatakot makarinig lamang ng aswang.
hanggang sa sumalubong ang nilalang. Dali-daling sumugod. Otomatikong kumilos ang kamay ni Ayan para sakalin ito pagkatapos binalibag sa talahiban. Nilapitan, pinagsusuntok hanggang sa babasag ang bungo. Labis ang galit sa pagkakataong ito. Hindi naman nakulangan dahil may lumitaw pa na isang aswang. Nagpambuno ngunit kagaya ng nauna. Umandusay matapos paulanan ng kamao. Wasak ang bawat buto sa ulo. Nang mapatingin sa unahan, ganon din ang gabay na sigbin. Nakatitig lamang sa kanya. Kinabukasan, binalikan ang bahagi kung saan humandusay ang mga kalaban. Ngunit bakas ng dugo na lamang ang naabutan. Nagsalita namang kagad si Lola Mena na nakasunod sa kanyang likuran. Simula pa lamang ito, Apo. Nakikita ko, grupo ng sigbi ang aatake sa susunod. Siguraduhin mo lang na makakalaban ka. Huwag na huwag mong hahayaang manalo si... Hindi natapos na matanda nang biglang umubo. Nagtaka din dahil noong nakaraan, bigla itong lumakas ngunit ngayon, nanghihina na naman. Mabilis ang pagbagsak ng kalusugan. Bigla na lang nangayayat at tumamlay. Paisa-isa na lamang din ang hakbang. Lola, ano po ba talagang nangyayari sa inyo? Bakit parang nagkasakit kayo? Bigla kayong lalakas, tapos bigla ding manghihina. Tanong ni Ayan. Ganito lang siguro kapag malapit ng mamaalam, Apo. Kaya ikaw, siguraduhin mo lang na kaya mong alagaan ang iyong sarili at harapin ang hamon ng buhay bago ko tuluyang mamayapa. Tugon ni Lola Mena. Hindi nakapagsalita si Ayan. Sumikip ang dibdib matapos madinig ang habilin. Sa muling pagsapit ng gabi, 10 oras nang nakauwi galing sa trabaho. Napahinto sa kawayanan ng maramdaman na may nakasunod. Iba't iba ang bigat ng presensya. Hindi naglaon. Sumugod ang aswang. Tumama ang kuko nito sa mukha ng binata. Ngunit hindi nagtamo ng sugat. Bago makagante, may dumating na isa pa. 2 nilalang na ang kaharap. Maitim ang balat ng mga ito. Nanlilisik ang mga mata. At hindi nagtagal, nagsimulang gumapang ang buhok papunta sa kanya. Pumulupot sa leeg. Naglabas-masok ang buhok sa ilong at bibig. Subalit walang epekto ang mga ito kay Ayan. Pasimpleng hinila ang buhok at sinakalang aswang. Nabali ang leeg nito sa matinding pagkakahawak. Naalerto ang isa pa. Hindi naglaon. Umatungal. Nagsilabasan ang grupo ng sigbin. At nang titigang mabuti ang mga nilalang sa isang iglap, sumagi sa isip ang imahe bilang tao. Walang iba kundi si Manang Lorena. Sumugod ang mga alagad nito, ngunit hindi nakalapit nang lumitaw ang gabay na sigbin. Hinarap nito ang kauri at walang kahirap-hirap na tinalo. Ganun na lamang ang paghiyaw na matandang aswang. Ilang sandali pa, bumalik sa anyong tao ang nilalang. Talagang ikaw ang sumunod sa yapak ni Rico. Nasa dugo niyo nga talaga ang pagiging marahas. Noong kapanahunan niya, siya rin ang umubos sa mga alaga ko. Ngayon, ikaw naman, isa kang lapastangan. Wika ni Manang Lorena. Manang, pasensya na po kayo pero
Hindi ba kayo naman ang nauna? Kung sana sinabihan mo yung mga alaga mo na wag akong unahan, hindi tayo aabot sa ganito. Ibang klase ka rin po pala no? Akala ko normal na tao. Ang dami mo palang inaalaga ang demonyo. Tugon ni Ayan. Mas lalong sumama ang titig ng matanda. Nasundan na lamang ng tanaw ni Ayan nang kusa itong umalis. Nang maglaho ang gabay na sigbin, tinahak na rin ang daan pauwi. Ito ang huling pagpapakita sa kanya na matanda. Hindi na ginagabi sa trabaho si Ayan, kaya't wala na ring naganap na kababalaghan. Kaso nga lang, si Lola Mena ngayon ang nasa masamang kalagayan. Butot balat na lamang ito na para bang unti-unting hinihigop ang lakas at laman. Hindi makapagsalita, hindi makakilos at nakaratay na lamang sa higaan. Hindi rin maunawaan ni Ayan ang pangyayari dahil walang ni isang manggagamot ang pumayag na masuri ang matanda. Sa tuwing may kausap, mababakas ang takot sa mga ito. Mang Polyon, ipapatingin ko lang naman si Lola Mena. Bakit parang natatakot kayo? Manggagamot naman po kayo Hindi ba? Suki ka rin namin doon sa bigasan. Pagbigyan niyo naman po ako. Wika ni Ayan. Iho, unawain mo sana na hindi ako nagtataglay ng mataas na katungkulan. Kakarampot lamang din ang kaalaman ko na hanggang sa ordinaryong sakit lamang. Kung mangangas akong makialam sa kalagayan ng lola mo, hindi nalalayong sa susunod na araw, paglalamayan ng bangkay ko. Ayan, pagpasensyahan mo na. Ikaw na lamang ang umintindi sa lahat ng sinabi ko. Masyadong mahal ang buhay para isugal sa delikadong sitwasyon. Wika ni Mang Polyon. Nang masipat ni Ayan ang bukana ng kakahuyan, nakita niya doon si Manang Lorena. Napagtanto na kaya hindi pumayag ang nilalapitang manggagamot dahil sa banta na matanda. Hindi masisi ang mga ito. Gusto lamang protektahan ang sarili. May mga pagkakataon na pupuntahan ng binata ang tahanan ni Manang Lorena. Kaso nga lang, palaging wala. Ang sabi ng kapitbahay, hindi na umuuwi ang matanda sa lugar. Marami itong pagmamay-aring lupain at may kubo ang bawat lote. Inisa-isa sa pagbabakasakaling matagpuan ngunit bigong mahanap. Hanggang sa isang araw, sumapit na ang kinatatakutan ng binata. Tuluyan ng namayapa si Lola Mena. Ganun na lamang ang galit dahil sa hinuha ng binata. Ang matandang nilalang ang nasa likod ng kamatayan nito. Hanggang sa taon ng lumipas, muling nagkaharap ang dalawa. Hindi na halos makilala ang pisikal na anyo ni Manang Lorena dahil lapnos ang balat. Nadaanan sa kawayanan kasama ang huling alaga na sigbin at sa kilos nito, siya ang inaabangan. O Manang, buhay ka pa po pala? Saan ka ba nagtago? Ang tagal na noong huli tayo nagkita. Tanong ni Ayan. Ngunit walang sagot mula sa matanda. Inihanda na lamang ni Ayan ang sarili nang biglang umatake ang sigbin. Sa puntong ito, siya mismo ang nakipaglaban. Hindi na tinawag ang gabay upang patunayan ang kakayahan. Mabilis ang galaw ng aswang. Hindi masunda ng tingin sa biglaang paglaho. At bawat lingon, nasa iba't ibang direksyon. Subalit ang mutya ang nagdidikta ng mga oras na ito. Nang sumugod ang nilalang,
Lumingon ang binata sabay sakal. Nang mahawakan ay hindi na pinakawalan. Umalingaw-ngaw sa buong paligid ang daing nito. Makikita rin sa mukha ng matanda ang pagkabahala. At sinubukan pang makiusap. Huwag aggabay ko. Pakawalan mo siya. Ititigil ko na ang paghihiganti sa'yo. Wika ni Manang Lorena. Nang malaman na gabay pala ito ng matanda, lalong ginanahan si Ayan na wakasan ang buhay nito. Sa pagkakaalala, sa minsanang pagkukwento ni Lola Mena, sa oras na mamatay ang gabay na nilalang, sasapitin din ito ng ginagabayan. Nang walang ano-ano, hinugot ang mutya ng sigbin at ito mismo ang tinarak sa halimaw. Tinamaan sa puso. Pagkatapos dumaing, sumigaw rin ang matanda at naramdaman nito ang paghihirap ng sariling gabay. Sinaksak ni Ayan hanggang sa tuluyang bumulagta. Naunang nalagutan ng hininga ang sigbin. Manang, patas na tayo ngayon. Pinatay mo ang lola ko. Katapusan mo na rin ngayon. Mas mainam na rin yung ganito para wala ng peste sa lugar. Nang dahil sa sigbin mo, marami ang namatay sa bahaging to. Panahon na para makapagpahinga ang mga tao. Wika ni Ayan. At bilang pagtatapos ng buhay ni Manang Lorena, isinaksak ni Ayan ang mutya ng sigbin dito. Dali-daling nalagutan ng hininga. Maya-maya pa'y lumapit ang gabay niyang sigbin. Ito mismo ang nagligpit sa bangkay na matanda. Wala itong kaide-ideya kung saan dinala dahil hinila ito papunta sa kakawian. Wala din itong balak alamin dahil sapat na ang malamang tapos na ang suliranin. Ito na rin ang huling engkwentro ni Ayan dahil nang maiganti ang lola. Lumipat sa ibang bayan ang binata kung saan madalang mabalitaan na merong pangaswang at sa bagong tirahan nakaramdam ng pagmamahal at pagtangkilik sa mga tao. Sa halip na kutyain, dinaan ng binata sa pagpapamalas ng lakas ng pagbubuhat at kahusayan sa partikular na gawain. Kaya't puro papuri at bilib ang natatanggap. Gayunpaman, tangan pa rin ang mutya ng sigbin. Ngunit bihira na lamang gamitin dahil muli walang aswang na gumagawi sa lugar. At kung meron man, hindi nagtatagal dahil mas lumalakas na ang presensya ng tangan. Kapag napansin, ang aswang na mismo ang umiiwas. Sa mga panahong to, patuloy na lumalaban sa buhay si Ayan bilang tao at bilang nagtatangan ng mutya ng sigbin. Nagpapasalamat nga pala ako sa lahat ng sumusuporta sa ating channel. Nawa ay patuloy niyong suportahan at pakinggan ang ating mga kwento. Hanggang sa muling pakikinig. Paalam.